Lord, right now, we ask the Holy Spirit to guide us. Samahan niyo po kami, O God. Dalangin din po namin, O God, na maunawaan namin ang iyong mga salita, O Diyos. Kung sa aming katalinuhan, kung sa aming wisdom lamang, Panginoon, wala po kaming magagawa. We pray, Father God, to reveal to us the secret of your kingdom, O God. Mga salita mo, O Lord, maunawaan namin, himayin mo, Panginoon. Ang mga hiwaga ng iyong mga salita ay tunal na ipaunawa mo sa amin. At magrema sa aming mga puso. At magkaroon kami ng desire na ipamuhay ito sa aming buhay. Magiging lifestyle namin, Lord, ang mga salita mo, Lord. Maging buhay, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, O God. Salamat po muli po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bali po ang binaba po sa akin ng Panginoon ay yung etong peacemaker versus peacekeeper. Ito po ay kung bakit po ito it comes, paano ito naging ganitong na to. One night po, papatulog na ako. May bumulong sa akin, be a peacemaker. Sa malakas na tinig at sa mahinang tinig, sabi niya lang peacekeeper, parang ganon. So, natulog lang po ako. Kinabukasan, nasabak na ako sa nasabak ako sa isang sitwasyon. Na habang nandun ako sa sitwasyon na yon, ng pakikipag-usap, ito yung pinapaalala sa akin parati ni Lord, itong word na to, be a peacemaker. So, baliwala lang yung sa akin. Pero yung araw na yon, basta ang alam ko lang, maging payapa, maging source ng kapayapaan. Ako, hindi nang kung ano paman. So, naging matagumpay po yung araw na yon. Kung kayo po yung tatanungin ko, ano po kayo dyan? Peacemaker or peacekeeper? Pwede po kayong mag-unmute. Ayan. Ano po yung pipiliin nyo sa dalawa? Peacemaker or peacekeeper? Peacemaker po. Ayun. Peacemaker. Pero 'di ba, kadalasan kasi nung tinanong ko po ito sa isang grupo din, sabi nila mga senior citizen, sabi nila, peacekeeper, sabi nila ganon. Peacekeeper kasi ito po yung madalas na naririnig po natin yung peacekeeper, maging peacekeeper tayo rather than yung peacemaker. Tama po ba ako? Agree ba kayo doon? No Na po. mas common. Ano, ayun. Pero sa mundo kasi na ginagalawan natin, mas common yung peacekeeper. In fact, sa globally, sa United Nation, 'di ba, ang United Nation is kapulungan ng mga grupo ng mga bansa. Ang kanilang advocate, pinopromote nila is peacekeeper. So that's the world strategy. Pero tingnan natin sa estratehiya ng Panginoon. Tingnan natin sa Word of God. Sabi sa Matthew 5 verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. So yon. Blessed are the peacemakers. So, si Lord is advocate of peacemaking. Peacemakers. As peacemakers tayo. And not of peacekeepers. So, bakit? Tingnan natin. Nung tiningnan ko po ito, ayan. By the way, ang Matthew 5 is, 'di ba? Ito yung beatitudes of men. 'Di ba? Dito mo makita yung blessed are the poor, for they shall inherit the kingdom of heaven. Yung mga ganon. Puro blessed, 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 blessed. So ito yung dapat na from the word beatitude, sabi ko parang ano siya no, be plus attitude. Dapat maging attitude natin, maging lifestyle natin ng mga
naninirahan sa kaharian ng Diyos, sa kingdom ni Lord. So dapat ito yung goal natin, yung Matthew chapter 5. So makita natin yan. So yung be a peacemaker, sabi dun pa lang sa blessed are the peacemaker, for they shall be called a children of God. So makita natin that it is a divine calling. It's an assignment from God to fulfill a purpose on earth, for God's purpose to bring glory to His name. So divine calling, yung pagiging peacemaker, it's not parang hindi lang siya na parang option mo lang, bahala ka kung gusto mo. Pero ito talaga ay tawag sa ating mga nakakakilala sa Panginoon, yung pagiging peacemaker. So yun. Divine calling yan sa bawat isa sa atin. Kaya sabi niya doon, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Ang word na peacemaker sa Greek is erenopios. Sa Tagalog, tagapamayapa. Ang sabi dito, it's the one who actively works to establish peace, harmony, and reconciliation. Yung tayo mismo, yung peacemaker, actively siya talaga. Pasimuno siya. Nagmumula sa kanya yung desire na magkaroon ng kapayapaan and harmony and reconciliation. So sabi po dun sa Greek, it comes from the word ng Erin, meaning peace. So yung may Irene na pangalan dyan, ang ganda pala ng pangalan nyo. It's meaning peace. At yung poyo naman, meaning to make or to do. So kung makita natin kaya peacemaker. Tayo yung nagki-create ng peace. Bakit? Si Lord mismo, 'di ba? Isaiah 9:6 is the Prince of Peace. Si Jesus mismo is the Prince of Peace. Kung talagang tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, dapat yung image ni Jesus nakikita sa atin as a peacemaker. So yon. In Hebreo, it's shalom. Ito yung madalas natin, mas familiar natin na pinapambate, 'di ba? Shalom, peace. It just hindi lang siya kapayapaan sa isang aspekto, pero the completeness, the wholeness ng kapayapaan. At para ito, hindi lang para sa welfare ng isa, kundi para sa pangkalahatan. So yun. So, if we are a peacemaker, tayo yung nag-aktibo mismo. Mayroon tayong desire na maging kabahagi sa pagpapalaganap ng kapayapaan. So yun. At ang ibig pong sabihin ng peace and sa aspekto po ng peace sa Panginoon, it's not the absence of conflict. Ibig sabihin, yung pagiging payapa, hindi po yung dahil sa walang conflict. But we can experience peace even in the midst of conflict. Kahit sa gitna po ng chaos world, in our chaotic world, sa magulong mundo natin, nararanasan natin yung kapayapaan. In what way na nararanasan natin? Tingnan po natin yung Jesus way. The Jesus way. Ano yung approach ni Jesus dito? Na nararanasan niya yung kapayapaan amidst of conflict, amidst of kaguluhan, turmoil. Samantalang yung peacekeeping, they are, tawag dyan, they are, takot sila sa conflict. So, they wanted na maiwasan yung conflict, yung peacekeeping. Yun yung pagkakaiba ng pagiging peacemaker or ng peacekeeping sa peacemaking, di ba? Ang pagiging peacemaker, hindi ka takot sa gulo, sa alitan, pero hindi naman natin hinahamon na magkaroon ng kaguluhan. Pero
Hindi tayo natatakot na harapin ito. Samantalang yung peacekeeping, takot sila na may mangyaring kaguluhan. Pero in reality talaga, sa mundo natin, talagang nariyan yung kaguluhan. Even sa panahon natin ngayon, di ba? Sa iba-ibang, sa personal natin na buhay, iba-iba yung pagsubok, iba-iba yung kaguluhan na pinagdaraanan natin. Sa community natin, sa bansa natin, ang Amerika, ang LA, iba ngayon yung pagsubok sa kanila, 'di ba? Iba din sa atin. Sa atin kung bagyo sila ngayon nasa sunog. So iba-iba, talagang hindi mo maaalis sa mundo na talagang meron siyang kaguluhan kasi nga we are living in a corrupt world. Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot sa mga conflict na ito, sa mga alitan na ito, sa war na nangyayari dito sa mundo. Yung pagiging peacemaker na example ni Jesus, bigay ko po sa inyo. Sa Mark chapter 4, verse 35 to 41, makikita natin doon na kung saan siya at ang mga apostol ay nasa dagat nang biglang nagkaroon ng bagyo. So, si Jesus during that time, natutulog lang, mahimbing lang siya, samantalang ang mga apostles, nagkakagulo na. At sasabi na, Lord, tulog ka pa ng tulog kung ano natin, ipaparaphrase siguro natin yung scenario na yon. Nagkakagulo na sila, hindi alam kung anong gagawin at baka lumubog na yung kanilang bangka. Pero si Jesus ang himbing ng tulog. Sabi niya, ginigising na tutulog ka pa, samantalang eto na tayo, halos palubog na yung bangka na sinasakyan natin. Ito po yung peace na pinakikita ni Jesus. Amidst of this bagyo na nararanasan niya, pero siya, he can rest. Kasi alam niya na may Diyos. Alam niya na he can calm the storm. Kaya niyang he can calm the storm. Kaya niyang payapain ang mga bagyo sa buhay natin. If tayo mismo na anak ng Diyos, alam natin na kasama natin si Jesus, meron tayong assurance na kayang-kaya ni Lord ni Jesus na payapain kung ano yung mga bagyo na dumarating sa buhay natin. Amen po ba? So yun yung peacemaker. Very positive siya. Kasi ang tiwala niya, yung full trust niya, nasa Panginoon. Take a look of this another picture. Diba po no? Isang apostol, lalakad sa tubig. Nung nakatingin siya kay Jesus, nakakapaglakad siya ng maayos. Pero nung magkaroon ng malaking alon, na-divert yung tingin niya, yung focus niya from Jesus to the malaking alon, dun sa big waves. At nagkaroon siya ng fear, ng takot, at unti-unti siya ngayon lumubog. At humingi siya ng saklolo sa Panginoon. Ang buhay natin, kapag pinokus natin dun sa malaking alon, sa problema na dumarating sa ating buhay, feeling natin ang bigat-bigat at yun ang nagpapalubog sa atin, yung takot. Nawala ngayon yung tiwala natin. Dati ang focus natin na kay Jesus eh. Nawala yung tiwala natin kay Jesus. Dahil na-focus tayo doon sa alon ng buhay natin. Being a peacemaker, hindi natatakot na harapin ang conflict. Kasi alam niya na may kasama natin ang Diyos. May kanta pa nga, di ba? Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. 'Di ba? Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. So, actually yung kanta na tong di ako masusunog, no? Talagang dito pinatunayan ni Lord sa naging case sa LA, malaking sunog doon sa Los Angeles, California. Sabi nung nakita ko lang naman sa Facebook, sa harapan niya nasusunog, sa likod niya nasusunog, sa kaliwa niya nasusunog, sa kanan niya nasusunog, pero naiiyak siya. Kasi sabi niya, ang Panginoon ang nag-protect
sa kanyang tahanan. Yung isa namang babae, sabi niya, "The Lord touch my house." Ti- hinawakan. Kaya hindi nasunog yung kanyang bahay. So, that's how the Lord protect His people. Bakit nais ng Diyos na ito yung klaseng pananampalataya na mayroon tayo amidst of turmoil? Kasi we are in a season talaga na kung saan bago tayo makarating sa promised land, talagang dadaan tayo ng pagliliglig, shaking. Ayun. So, next example ng pagiging example ni Jesus ng pagiging peacemaker niya is makikita natin sa Matthew 21 verse 12. Ano naman itong scenario na to? This scenario is nung pumunta si Jesus dun sa temple, nakita niya yung templo niya. Wow, grabe! Ginawang palengke. Mayroong money changer, palitan siguro ng exchange of money. And then, nagbebenta na kung ano-ano na lang, di ba? Sabi niya, "My house is a house of prayer." Bakit niyo ginawang siyang den of thieves? Kuta ng mga magnanakaw. So, ang ginawa ni Lord, pinagtatataob niya yung mga paninda. Alam mo, if a kung peacekeeper si Jesus, ang gagawin niya, naku, mukhang enjoy na enjoy nila yung yung pagbebenta dito, pagnenegosyo. Malamang matakot siya kasi people pleaser, yung a peacekeeper person. Para lang mapanatili na hindi siya makasakit ng iba, kukonsintihin na lang. Okay na yon, konsintihin ko na lang. Kaysa naman hindi ako maging good sa kanila. Ibig sabihin, hindi ako maging mabango sa kanila. Ako pa yung mag-umpisa ng kaguluhan dito. But a peacemaker person, he stands for truth, right, justice, and righteousness. Si Jesus, alam niya, nasabi niya, "My house is a house of prayer." Bakit ginagawa niyo ito? Bahay panalanginan ito. Bakit ginagawa niyo siyang kuta ng mga magnanakaw? Talagang he stand, pinagtataob niya. Kasi, keso magalit pa sila, pero ang talagang dapat, ang tahanan ng Diyos, ay hindi ito ginagawang palengke. Hindi ito ginagawang tindahan kung ito ay bahay pananalanginan. So siguro po, na unti-unti nyo lang nai-imagine kung ano yung peacemaker versus the peacekeeper. Uh, yeah, versus peacekeeper. Another example, makikita po natin sa Matthew 10:34 to 36. Medyo nakaka itong part na to. Kasi nga, sabi mo, Lord, sabi mo, you are the Prince of Peace. Pero bakit sa Matthew 10:35, 10:34, umpisa natin sa 34. Sabi mo dito, "Do you think that I came to bring peace on earth? I did not come to bring peace, but a sword." Sabi po sa Matthew 10:34. Sabi niya, siguro inaakala niyo na dumating ako dito para magdala ng kapayapaan. Pero hindi. Espada, sword. Ano bang ginagawa ng sword, di ba? Naghumahati, kaya niyang mag-cut. Pagdating sa verse 35, sabi niya, 10:35, "For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law." So, division naman ang dala-dala ng Panginoong Jesus. Paano magiging peacemaker? Akala ko ba, Lord, ikaw yung Prince of Peace, pero ang dala-dala mo ay i-division sa magkakamag-anak, sa kanyang anak na lalaki, tsaka sa kanyang ama, sa kanyang anak na babae, tsaka sa kanyang nanay, sa daughter-in-law, tsaka sa kanyang mother-in-law. Minsan magiging palaisipan sa atin, ano?
Sabi dito sa Matthew 10:36, and a man's spouse shall shall be of his own day on of his own household. Kung makita natin, hindi kapayapaan kundi division yung daladala ni Lord. Bakit? In our world, ito malamang ilan sa atin naranasan ito. Nung una tayong makakilala sa Panginoon, ako kasi galing po ako sa family ng talagang ah sagrado, katoliko, nakakandado at kinakalawang pa. In every generation po sa amin, meron po kaming talagang pare. Kasi pag lalaki sa amin, ang unang alok sa'yo, kinakailangan pumasok ka sa seminaryo. Kapag ka nakapasok na sa seminaryo at hindi niya nakakakayanan lumabas, saka pa lang siya pwedeng kumuha ng ibang ano, degree. Yung mga lumalabas sa seminaryo kaagad, ano naman sila, talagang ibig sabihin, 'di ba sa pag nagpapari ka kasi, lalo na pag malapit ka ng matapos, binibigyan ka ng time na makiki-immersion, maghihalubilo kayo. May mga pinsan ako na hindi na sila nakabalik, pero mayroon akong isang pinsan na talagang naging pare. And dun sa pamangkin ko naman, next generation, meron ulit. So, ganun ang sa amin ng ano to. So, talagang kaya ako nung maging born again Christian po ko, talagang the family against lahat. So makita po natin talagang division, sabi ni Lord. Kasi maninindigan ka ba sa pananampalataya mo sa Panginoon? O para na lang maging maayos, sige na lang. Lord, tsaka muna, I will go this idolatry way para lang maging mapayapa kami. Parang ganon. Pero si Lord, talagang sinabi niya, I have come to set a man against his father. So, again, that's the way of Jesus on how he handles yung mga conflicts natin, kung paano niya hinaharap yung naging pagsubok, yung mga pangyayari sa buhay niya dito sa mundo natin. Tayo bilang mga anak niya, he wants us to be a peacemaker. Ayaw niya na we do compromises para na lang maging maayos. Sige na lang, compromise na lang. Sabi po dito, Jesus is the Prince of Peace sa Isaiah 9 verse 6. Sabi dito, Jesus offers a peace not of this world. Si Jesus, ang inaalok niya na kapayapaan ay hindi katulad sa kapayapaan na ino-offer ng mundo. He offers a peace, kapayapaan that overcomes tribulation and fear, na kayang pagtagumpayan ang kahirapan at takot na dala ng mundo na to. Kasi nga, we are living in a corrupt world. So yung kapayapaan na inaalok ni Lord, kayang pagtagumpayan itong kahirapan na to dito sa mundo at yung takot na dala nito. So napakabuti ng Panginoon. Kasi tayong mga tagasunod niya, yun yung nais ng Diyos. We must be an overcomer. In spite of ang mundo natin, talagang puno ng kaguluhan. Imagine na lang, no? Even sa bahay, di po ba? During the time ng COVID na wherein talagang yung economic factor affected sobra. Talagang maguguluhan kayo sa bahay. Saan tayo kukuha ng ganito? Saan tayo alam mo yun, maraming pag-agam-agam sa mundo natin na ginagalawan. There are threats sa bansa ng gera.
even sa atin sa Pilipinas, tahimik tayong namumuhay, pero may threat pa rin tayo sa West Philippine Sea. May threat din tayo sa political ano natin ngayon. Ano bang mangyayari sa government natin ngayon? Kasi mayroong faction between yung dating unity, hindi na naging united ngayon between our president and vice president. So, madaming sa mundo, gera dito, gera doon. Di po ba? Pero si Lord, sabi niya, you can overcome, kaya mong ma-overcome yung mga bagay na yan. Kayang-kaya, kasi nandyan ang Panginoong Jesus. Kasama natin. Yun yung in-offer niya na kapayapaan. Kumbaga, comprehensive, encompassing, well-being, wholeness, and harmony with God and others. Yun yung kapayapaan na in-offer ni Lord. Sabi dito, a peacemaker was seen as someone who contributed to the holistic well-being of the community. So, hindi lang pansarili, kundi ibang tao, ay tawag dyan, inaano din natin, kino-consider natin. Kaya nga, to be a peacemaker is a divine calling. Sinasabi ng Panginoon, blessed are the peacemakers. Mapalad yung peacemakers. Kasi, they shall be called a children of God. Pero, paano tayo magiging peacemakers? Paano tayo magiging peacemakers? Sabi po dito, ang pagiging peacemaker, sabi dito, this does not describe those who live in peace, but those who bring about peace. Hindi sa naninirahan tayo sa payapang lugar, kundi tayo yung nagdadala ng kapayapaan dun sa lugar na yon. Because Christ is in us. Ang Diyos na sinasamba natin, pinaglilingkuran natin, ay Diyos ng kapayapaan, Prince of Peace. So dapat yun din yung niraradiate natin bilang mga lingkod niya, bilang mga anak niya. Sabi sa 2 Corinthians 5:18, all this is from God, who reconciled to himself through Jesus Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's trespasses against them. And he has committed to us the message of reconciliation. So talagang mula sa atin, nandun yung desire natin na ma-reconcile tayo. Makipag-reconcile, hindi yung tayo pa yung nagpo-promote ng division. Pero ibang estado po yung binanggit dun sa division na sinabi ni Lord, hindi ako naparito para magbigay para ng kapayapaan, 'di ba? Kundi yung set against father and mother. Ito kasi, nandito tayo sa mundo na kung saan nasa corrupt world tayo. Dapat naninindigan tayo kung ano yung tama bilang mga peacekeeper. Kung ano yung tama, dapat naninindigan tayo. So, how to be a peacekeeper? Peacemaker, I should say. Sabi dito, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Diba? So, magkakaroon lang tayo ng kapayapaan kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Sa Word of God. Wala nang iba. I-trust natin yon. Si Lord mismo sa at the middle ng kaguluhan, kaya nating mapayapa kapag nagtitiwala tayo sa Diyos. Katulad ng ginawa ni Jesus, nandun man siya sa bangka, sa gitna ng dagat,
kahit may bagyo at tinotoast ng alon yung bangka, pero payapa siya kasi alam niya, because he trusts God. Sabi dito, let the peace of Christ rule in your hearts, since as member of one body, you were called to peace. 'Di ba? Yung kapayapaan ni Kristo ang siyang maghari sa ating mga puso. And be thankful. Tingnan niyo po no, sa Colossians 3:15. Napakahalaga na tayo ay makipagpasalamat. Sabi din sa 1 Thessalonians chapter 5, give thanks to the Lord. You know, yung this act of gratefulness, pagiging mapagpasalamat, grabe yung nagagawa nito sa Diyos. Yung daily gratitude na nagmumula sa atin, nagdudulot siya ng kapayapaan. Kumbaga, these are laws of God na minsan sinasantabi nating mga tao. Pero since this is a law, pag sinabi nating law, dapat sundin, hindi siya bina-violate. Kasi pag bina-violate natin yan, ang batas, di ba, pag bina-violate natin, meron niyang consequence, mayroon siyang kaparusahan. Imagine kung even, sabi ni Lord, di ba, lahat ng bagay ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Even yung mga trials sa pinagdadaanan natin, mararanasan natin yung kapayapaan na mula kay Kristo. So yun, may mga bagay na laws of heaven na talagang dapat natin na gawin. Kung hindi pa natin ginagawa, gawin na natin ngayon. One thing more, yung word na sabi din ni Lord, di ba? Rejoice always. So yung rejoice always, kahit na may kaguluhan siya, we need to rejoice. Kasi laws of heaven, if we rejoice, si Lord, favor upon favor yung ibibigay sa atin. Nalulugod siya sa atin. We rejoice at nandun yung ating thankful spirit. Even at times na pagsubok yung dumarating sa atin, nararanasan pa rin natin yung kagalakan dahil alam natin na may Diyos tayo na tumutulong sa atin. Basta ang ating sandigan ay ang Diyos. The center of our life is Jesus. Yun ang parati nating tandaan. Sabi sa 3, deceit in the hearts for those who plot evil, but those who promote peace have joy. So nakita niyo po no, Proverbs 12:20. Kapag tayo ay ini-embrace natin yung pagiging tagapamayapa as peacemaker, we promote, nagkakaroon tayo ng kagalakan. Meron ka kaming kasi po, ang business dati ng mga biyanan ko is tagagawa ng chicharon. Meron kaming tagaluto ng chicharon. Pagka hindi siya lasing, sobrang bait niya. Pero once na malasing siya, grabe yung nagagawa ng alak sa kanya, bumibili siya ng away. So, yun po yun. So, ang nangyayari tuloy, sa halip na yung kabaitan niya, pagdating sa nalasing siya, wala, mapapahamak talaga siya, nabubugbog talaga siya. So, parang, dahil doon, 'di ba? Nasasaba ka sa gulo, yung payapa mong buhay, labas mo sa presinto. So talagang we need to promote peace and enjoy life. Hindi pwedeng parati tayong parang naghahamon ng away. May mga tao kasi minsan na, 'di ba, there are times kahit na mga Kristiyano na yung tao. Pag nakita mo isang tao, parang alam mo yun, yung hindi wala namang ginagawa sa iyo yung tao, pero parang nagagalit ka na kaagad, nayayabangan ka kaagad. May something ka na sa kanya na parang hindi mo gusto. Pero sabi ni Lord, even na nararamdaman mo yon, we need to promote peace. Mas tingnan natin yung aspekto dun sa tao na yon, na kabutihan. Tingnan natin yung the good side of that person. At yung source, yung mag-reflect si Jesus
The goodness of Jesus in us. The love of Jesus ma-reflect sa atin at matutunan nating mahalin yung mga tao na kumukulo yung dugo natin kahit wala pang ginagawa. Sabi nga ni Lord, yun na nga ang nagkasala sa atin, love your enemy, di ba? So talaga namang, if we are a peacemaker, we are called to be sons of God or children of God. Amen po. Huwag tayong ma-deceive ng evil na napoprovoke tayo at naaagaw yung dapat na joy na nararanasan natin. Sabi raw sa Romans 12:18, if possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Dapat mamuhay tayo na bati natin, 'di ba? Live at peace with everyone. Hindi yung bumibili tayo ng away. May mga bagay minsan sa church, kurtina na lang, pintasan tapos pinagmula ng away dahil lang sa ano. So as much as possible, we need to talagang to live at peace. Iba naman yung sinasabi ko sa inyo, yung iba naman yung nagko-compromise ka. 'Di ba si Jesus? Baka sabihin, bakit si Jesus pagdating dun sa church pinagtataob niya yung mga paninda? It's a different thing kasi nga kinakailangan manindigan ka dun sa truth, justice, and righteousness. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ano ba yung katotohanan dun sa salita ng Diyos? My house is a house of prayer. Kaya hindi nyo dapat ito ginagawang huta ng mga magnanakaw. 'Di ba sa palengke? Meron talagang nakawan diyan. Nagsasalisi pa nga sa mga bills sa suklian, 'di ba? Kaya sabi ni Lord, dun tayo sa salita ng Diyos. What is right before God, yun ang gawin natin. Ang kagandahan na lang, if we are a peacemaker, ang pinaka-reward doon, ang tawag sa atin ay sons or children of God, 'di ba? Kaya nga it's a divine calling. Pili tayo. Gusto mo ba matawag ka na children of God, anak ng Diyos o anak ni Satanas? Definitely, 'di ba? Mas pipiliin natin matawag tayong anak ng Diyos. Amen po ba? Talagang ito yung desire natin ng ating puso. Kaya kung sabi ni Lord, be a peacemaker. Doon tayo sa kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit nais ng Diyos na maging peacemaker tayo? Kasi God wants us to think na we are a kingdom citizens. Tayong mga anak ng Diyos ay citizen ng kanyang kaharian. Hindi tayo dito sa lupa talaga citizen. Ngayon pa lang, i-practice na natin. Ngayon pa lang, lakaran na natin kung ano yung lifestyle sa kaharian ng Diyos. Yun yung goal ng mindset natin. Yun yung target natin. Kaya yung beatitude of men sa Matthew chapter 5, kabuuhan nun, nais ng Diyos kasi nalakaran natin yung na pamumuhay, lifestyle na nais ng Diyos. Kung makikita natin, yung 5 verse 1 to 12, ito po yung life in His kingdom na maging blessed ones tayo. Kaya makikita mo dun, blessed are the. Puro ganun siya. Yung 13 to 26, ito naman sabi niya na maging salt and light tayo sa mundong ito. At sa 13 to 26, ay, nagkamali na. Yung nahati siya, na understanding the law of God. Ito yung sinasabi ko sa atin kanina. May mga laws of heaven na hindi natin naiintindihan, kaya hindi natin nararanasan yung kapayapaan sa ating buhay. Halimbawa, simple na lang sa atin na lang, sa pagkain na lang sa atin. Sa pagkain na lang natin. Sa pag-inom, kapag nauuhaw ka, painumin. Anong gagawin natin? Nauuhaw tayo, tinitiis natin, hindi tayo umiinom ng tubig. Sabi nila,
glasses, 6 to 8 glasses a day. Pero minsan isang baso lang yung naiinom natin, 2 baso. So, anong mangyayari dun sa sistema ng katawan natin? Kulang tayo ng tubig, hindi nakakapag-circulate ng maayos yung dugo natin. So, nagkakasakit tayo, nagiging marumi yung katawan natin. Kumbaga, that's a law dun sa creation ni Lord na kinakailangan tong katawan natin, masustain natin yung ganitong amount ng water, ganitong amount, itong mga nutrients na to. Kapag kulang ka ng ganito, ayan. Kapag wala kang panalangin bilang anak ng Diyos, sabi nga, 'di ba? Powerless tayo without a prayer. So kung hindi natin alam tong mga bagay na to, so anong mangyayari? Talagang hindi magiging mapayapa yung buhay natin na nais ng Diyos. So kaya kinakailangan natin unawain din natin yung laws of heaven. Paano nga tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ating mindset ay hindi nakatuon sa langit? Sabi nga ng Panginoon, kailangan na we think of things above, 'di ba? Set our minds on the things above and not on the things of this world. Tandaan po natin yung reward na blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Bilang anak ng Diyos, it's not being exempted sa persecutions. In fact, we are partakers of Christ's sufferings, inheritance, and also Christ's sufferings. Diba? Yung cup of sufferings. Minsan ko na rin itong na ano dito. So, kinakailangan talaga, as children of God, alam natin, inaalaw to ni Lord, sinasabi ni Lord, be a peacemaker. Huwag kang matakot. Kasi kasama yun sa promise talaga niya. Kumbaga, may proseso. There is a process before entering His promised mansion. Sabi ni Lord, di ba, aakyat sa langit para ipag-prepare tayo ng many mansion. Di ba? Pero, sa pag-akyat niya sa langit, hindi tayo easy lang dito. Dadaan talaga tayo ng tribulation, ng hirap. Kaya sabi ni Lord, kinakailangang ihanda natin yung ating sarili. Mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban, na sumusunod tayo sa kanya. In conclusion, sabi, as followers of Christ, we are called to be peacemakers in our families, communities, and the world. Kumbaga, hindi ito passive, pero kinakailangang active yung calling na ito. Nagmumula sa atin yung desire. At tayo ay may pagganap, pag-akto sa calling na ito. Hindi pwedeng ano lang, ay dahil sa gusto nito, susunod na lang ako ng susunod. Magmula sa atin talaga yung desire because Christ na tinanggap natin is in us. Kung ano yung desire na mayroon si Christ para sa atin, nilalakaran natin. This is a divine commission to bring healing, unity, and reconciliation, yung pagiging peacemaker. Kapag ka-embrace natin tong role na to, we align ourselves sa puso ng Diyos. At masasabi natin, we are recognized as His children kasi sumusunod tayo sa kalooban niya, sa nais ng Panginoon. Isa puso din natin. Remember Jesus' words in John 16:33. In the world, you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Kaya nais ng Diyos na maging peacemaker tayo. We should not be afraid of conflict. Harapin natin ito. Kasi nga, it's a reality na tayo ay dadaan sa tribulation. So dapat alam natin. And God gave us the assurance na sasamahan niya tayo. He will never leave us.
nor forsake us. Nung si Jesus ay pumunta dito sa lupa, siya mismo ay, di po ba, naghirap din. Imagine mo, napako sa krus, namatay, inilibing, nabuhay na muli. And after that, na-reconcile yung relationship natin sa Diyos. Nagkaparoon ng kapatawaran dun sa mga kasalanan natin. We will redeem sa sure na kapahamakan because of the blood of Jesus na nashed dun sa Calvary. Ito yung inassure sa atin ni Lord, na overcome niya na yon. Kaya, hindi na tayo talunan. So, bilang this is a divine calling, kinakailangan may pag-action tayong gagawin. Hindi lang passive. Hindi lang na alam mo lang na, dapat maging peacemaker ako. Dapat nag-act tayo. Sumusunod tayo, gumagalaw tayo. Ngayon, tanungin natin ang Diyos sa areas ng buhay natin. Kung saan tayo maaaring maging peacemaker. Ano pa ba yung mga bagay na ginagawa natin na hindi tayo peacemaker? Are we still compromiser para lang maging mapayapa? Sige, okay na lang. Minsan alam mo, may na-share sa akin sa FB din ito. Actually, parang ano to, from DepEd eh. May isang bata na nasentensyahan ng death sentence. Tapos binigyan siya ng pagkakataon na magsulat. Sabi ng bata, ang world na to is unfair. Hindi ko na po masyadong maano yung actual na sinabi kasi na-share lang din to sa akin. Bakit unfair? Kasi sabi niya, dapat kasama ko ang nanay dito sa sentensya na to eh. Kasi nung ako ay 3 years old, nangupit ako ng laruan, hindi niya ako sinaway. Nung ako ay maging 12 years old, kinuha ko yung bike nung kasama ko, kalaro ko. Hindi rin ako sinaway, pinagtakpan pa ako ng nanay ko. Nang dumating ako sa age na ganito, again, pinagtakpan ako ng nanay ko. Kaya ngayon, dumating na ako sa ganitong edad, naging lifestyle niya na yung ganong buhay. Nagnanakaw siya, nangungupit siya, nakikipag-away siya, nasadlak siya sa kaguluhan. Because, para lang mapayapa ng bata pa siya, para lang masunod na lang yung bata, hindi siya sinasaway nung nanay niya. Sige na, okay lang yun kasi para wala ng gulo. Hindi natin kinokorek yung mga anak natin. Dumating yung time, too late, nasentensya na siya ng kamatayan. So, kinakailangan dito, tayong mga magulang, tayong mga anak ng Diyos, kinakailangan we stand for truth, justice, and righteousness. Mag-commit tayo in solving conflicts with truth, grace, and heart of reconciliation. Not just because, mapayapa na lang. Okay na yun. Pwede na yun. Manahimik na lang tayo para lang mapayapa. Pero, temporary lang yan. Kinukonsente natin yung maling mga ginagawa. At bilang a Christian na piniprepare ni Lord to be a citizen of His kingdom, at kahit ngayon pa lang, sabi nga ang prayer ng Lord, di ba? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Yung kingdom ng Panginoon, maranasan natin dito pa lang sa lupa. Kung ganito yung lifestyle natin, nagko-compromise tayo para lang magkaroon ng temporary peace. Okay lang kahit mali, kahit kasalanan, tolerate natin. Mapayapa lang yung anak natin, pamilya natin, o kaya kung nasa opisina man tayo ng gobyerno or whatever, kahit may nakikita tayong mali, sige na lang, go with the flow. Yan yung trending ngayon eh. Nakakalungkot po, di ba? Si Lord,
He wants us to stand for truth, justice, and righteousness. Nais niya na mag-commit tayo in resolving conflicts with the truth, grace, at ang heart for reconciliation. Again, this is to remind us, peace is not the absence of conflict or absence of war, like what we know or what we have learned. Pero ang kapayapaan is an active pursuit of restoring God's kingdom here on earth. Yung kapayapaan, tayo ay aktibo, nagmumula sa atin. Yung desire na ma-restore ang kaharian ng Diyos dito pa lang sa lupa. Kahit na humarap pa tayo sa mga oposisyon, dahil nga, ang kalooban ng Diyos, ang mundo, taliwas yan sa nais ng mundo. But still, we stand kung ano yung stand ng Diyos. Sabi nga, ang peacemaker, he would rather go for the will of God. Samantalang yung peacekeeper, he would rather please men rather than God. So tayo, we stand kung ano yung stand ni Lord. At bilang anak ng Diyos, tagasunod ni Kristo, ang kapayapaan ay hindi kawalan ng katulad ng ating nakasanayan. Ang kapayapaan ay hindi kawalan ng katunggalian, ni kawalan ng digmaan tulad ng alam natin at natutunan. Ang kapayapaan sa halip ay isang aktibong hangarin na maibalik ang kaharian ng Diyos dito sa lupa at makaharap man minsan ng oposisyon sa tulong ng Diyos, matututunan natin itong itaguyod para magkaroon ng kapayapaan. In conclusion, blessed are the peacemakers who walk in the path of Christ, for they are called the children of God. So tayo po ay maging peacemakers. Ito po yung this is what our world needs. Ang maging peacemaker po tayo. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat o Diyos at tunay Panginoon sa gabing ito Lord. Binaba mo sa amin Panginoon na kami Lord ay maging peacemaker. Nawa lakaran namin ito Panginoon, maging lifestyle ng aming buhay. At kayo Lord ang mapagbigyan ng kaluguran Panginoon. Yung kaharian mo Panginoon, maranasan namin dito pa lang sa lupa, gaya ng sa langit. Thank you, Father God. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.